ko alam kung anong karisma meron ang babaeng ito at madali lang niyang makuha ang loob ng pamilya ko. Never in my dreams na maramdaman ko ang kasiyahan na ito sa aking puso. It's just like we're a complete and happy family. Baby na lang ang kulang. Other than chess, ano pa bang hilig mong laruin? Tanong ko kay Jara habang bumabiyahe kami pabalik sa hotel. Marami. Tipid na sagot nito. Ang lolo ko ang nagturo sa akin maglaro ng chess. Kaya naman sa school noon, ako ang ipinanlalaban. Amazing. Hindi lahat ng babae gusto ang laro niyan, lalo pat nakaka-boring. Sila yun, hindi ako. Why are you always comparing me with the other girls? Astin, I'm different. Kung ano man ang kakayanan ko, abilidad ko at katangian ko, ako yun, okay? Iba-iba ang personality ng mga babae. Irap na sabi sa akin ito. Okay, I'm sorry. I shouldn't compare you to other women. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Halos lahat ng babae na kakilala ko ay puro layaw, gala, pamper and shopping. Ganyan talaga yung mga rich women. Since hindi naman ako galing sa mayamang pamilya, I should know how to act one. Ayoko na aksaya ang mga oras ko sa mga walang kwentang bagay. Ilang araw pa ang lumipas at hindi na ako natutuwa sa pinagagagawa ni Jara. Kung dati ay alas 7 o alas 8 ito umuwi, ngayon inaabot na ito ng alas 9 o alas 10. Bakit ganitong oras ka na umuwi? Tanong ko pagbukas ko ng pintuan. Nakahawak ito sa kanyang batok at ini-stretch yun. Late na nga ako at magpapahinga na ako. Sagot nito sa akin. Sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Na inaabuso ko ang mga empleyado ko? Lumingon ito sa akin at huminga ng malalim. Your staff and workers are willing to work overtime. Hindi ba maganda iyon? Bukod pa doon, bakit mo naman nasabing abuso? Alam mo sa mga trabahador na katulad nila mahalaga ang pera. Nakakabawi sila sa overtime pay dahil mas mataas ng konti kaysa sa minimum rate. May pamilya silang dapat buhayin at kung walang OT, baka kulang na kulang ang sahuri nila pampakain sa kanilang pamilya. I sneer at tiningnan lang ito ng masama. Hindi kasi maganda na may pinag-iintay kang tao. Bakit kasi hinihintay mo ako? Casual na tanong ni Jara. May okasyon ba? Importante bang araw na ito sa'yo? Tell me. Ibinaling ko ang tingin sa sofa ko saan nakalagay ang isang box na naglalaman ng damit, sapatos at alahas. Pinadala ni Lola yan. Para daw yan sa pinakamamahal niyang granddaughter-in-law. Suotin mo yan sa araw ng kasal natin. Kinuha iyon ni Jara at tiningnan. Inangat din ito ang damit at napabuntong hininga. What? Hindi mo nagustuhan? Tanong ko. Nagustuhan ko naman. Kaya lang I feel guilty and sorry dahil sa effort ni Lola. Dahil sa fake marriage na ito. Nagagawa ko manloko na ibang tao. May conscience ka pala. I thought wala na. Ngisi kong sabi. Masama ako nitong tinitigan bago sumagot. Of course. Hindi naman ako ganoon kasama at walang budhi. Mabait sila kaya nakakonsensya ako. Yun lang yun. Pero kailangan natin gawin. Dumiretso ito sa kwarto dala ang gown na ibinigay ni Lola. Sundan ko ito at habang tinitingnan ng sarili sa salamin, tinititigan ko lang ito. Ilang segundo ba at nakita ko ang pagbusangot nito. Umiling-iling. This is really old-fashioned gown. Kahit na sino, wala na magsusuot ng ganitong style. Pero dahil Lola mo nagbigay, wala na akong magagawa kung hindi ako suotin ito. I think you're wrong. Hindi ka sa ganyan ang taste mo. But in front of the other, the style is not bad. Bagay sa'yo. Malinaw at magaling pumili ng damit si Lola. I smile at nilapitan ito. Alam mo ba kung anong pinakamaganda sa lahat? Yung wala ka nang suotin. Ngising sabi ko. You're so naughty. Hinawakan nito, ako sa aking dibdib at hinimas iyon. It seems na sanay ka ng mga akit ng mga lalaki, ano? Tanong ko. Ngumisi ito sa akin. Mas itinaas nito ang kamay sa aking leeg. Ikinalawit nito ang kamay sa aking leeg at binigyan ako ng nakakaakit na tingin. Mr. Morales, sa'yo ko lang ipinakita ang kalandian ko. Bukod sa'yo wala na. Kindat na sabi nito. Inalis nito ang pagkakayakap sa akin leeg at akman lalakad palayo sa akin nang hinapit ko ang bawang nito. Papalapit sa akin. Mas sinigpitan ko iyon at naramdaman ang buong katawan nito sa akin. You should be, Mrs. Morales. Dahil kapag nakita ko na ginawa mo ito sa ibang lalaki, ibibitin kitang patiwarik at ipaparamdam ko sa iyong impyerno at langit. I know my limit, my future husband. Sagot nito. Saniil ko ito ng halik habang mahigpit kong yakap ang bawang nito.
Tumutugon ito pero ilang sandali lang ay umiiwas na. Austin, ayun ka na naman. What? Masama bang halikan ng future wife ko? Wala namang masama doon. Ang masama, hindi na gumaling yung ano ko. Pandidilat ito sa akin. Hintayin mo muna kasi ako makarecover. Kahit mga ilang araw pa, okay? Paano ba ako makapagtitimpi sa harap ng babaeng ito? Sa harap niya ay palaga akong uhaw at gutom na kumain ng laman. Ang amoy niya nagbibigay sa akin ng pananabik at mainit na sensasyon sa aking katawan. Nagmamadali ako magpunta ng opisina ni Austin nang mabasa ko ang isang news na headline sa dyaryo. Austin Morales, ikakasal na sa stepdaughter ng Gonzalez family, si Jaira Mendez. Yan ang nakasulat sa headline. Nandun din ang picture naming dalawa na masasabi kong kuha sa hotel na dinaluhan namin na charitable. Dagdag dito nakalagay doon kung kailan ang conference para i-declare ang kasal namin. OMG, kinakabahan ako sa mga mangyayari. Bakit pa nagpadalos-dalos si Austin? Oo, given na kailangan itong gawin. Parte ito ng pagiging public and famous figure niya dito sa Cebu. Kaya walang kawala ang kahit na anumang balita. I didn't expect na may ganitong balitang lalabas. Hindi ako na-inform ni Austin about this. Habang papunta sa opisina nito ay halos pagtinginan ako ng mga staff. At bilang respeto, yumuyuko pa ang mga ito. Nasa lubong ko si Eileen sa may front desk. Eileen, ang boss mo? Ma'am, nasa meeting po. Okay, sige. Please, pagkasabi tawagan ako at hinahanap ko siya, ha? Thank you, Eileen. Pabalik na ako sa Block A building nang makasalubong ko si Engineer William. Madalang ko itong makita kaya naman nagagalak ako kapag nakikita ito. Good morning, sir. Bati ko. Sir, kumusta po kayo? I'm good, Engineer Mendez. Tipid na sagot dito. Papaalis na sana ito nang tawagin kong muli. Sir, maaari ko po ba kayo makausap? Kung may free time lang naman po kayo. Iyaya ko. Tumango lang ito at umalis na. Bakit parang nararamdaman ko na iniwasan niya ako? Simula nang malaman ito na ama ko si Engineer Adrian Mendez ay medyo naging mailap ito. O pakiramdam ko lang iyon. Napakuyom ako sa aking kamay. Magkasama sila noon ni Daddy sa trabaho. May posibilidad na may alam ito pero ano? Hindi ba dapat sabihin niya sa akin iyon? Papasok sa opisina nakasalubong ko si Carlos na may ngiting malademonyo sa labi. Hindi ko talaga feel na nakikita ang lalaking ito pero dahil katrabaho ko, wala na ako magagawa doon. Ayoko sa mahangin at overconfident na aura nito. Nakakasuka lang kung bakit binansagan itong playboy. Kung sa kagwapuhan, lamang na lamang naman sa Austin. Alam ko pagiging easy-go-lucky nito. Siyempre, ikaw ba naman ay parte ng pamilya Morales, diba? Sa yaman na meron sila, kahit hindi sila magtrabaho ng ilang taon ay ayos lang. At syempre dahil sa kasipagan ni Austin, kaya hanggang ngayon stable ang kanilang buhay. Good morning, sweetie. Bati nito sa akin at akmang hahalik sa aking pisngi. Iniwasan ko iyon at lumakad pa atras. Don't you dare. Kung hindi, babaliin ko talaga yung kamay mo. Galit na banta ko. Wow, that's what I like. Babaeng parang tigre kumangagat. Siguro yan ang dahilan ni Austin kaya kanya nagustuhan no? Hindi lang sa itsura pero baka pati sa kama. Wala kang karapatan na ibaba ang pagkatao ko. Sa ating dalawa, sarili mo atan sinasabihan mo. Ang tanda mo na wala ka pang silbi. Mahiya ka naman sa pamilya mo. Oops, hindi ka pala nila totoong kapamilya. Kasi nga, di ba? Anak lang sa labas yung dad mo. So, sumpid ka lang din. Ulitin mo pang maliitin ang pagkatao ko. Makikita mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. Subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagkatapos ko magsalita ay nilapitan ko ito at tinadyakan sa kanyang pagkalalaki. Napayaw pa ito ng malakas at halos mapaupo sa sakit. Yan ang dapat sa'yo sa pangahamak mo sa aking pagkababae. Mr. Carlos Morales. Hindi lahat ng babaeng nilalandi at lumalandi sa'yo ay katulad nila. Sa mga nakilala ko, ikaw ang lalaking napakamababag nila lang. Mas mababa ka pa sa hayop. Binuksan ko ang pinto at pumasok ng opisina. Iniwan ko ito doon na nananakit at hindi makapagsalita. Napangisip ako sa aking ginawa dahil sa flashback na mukha nito sa aking isipan. Buti nga sa'yo. Ani ko sa aking isip. Lunch break na nang tawagan ako ni Austin. Pinapaakyat ako nito sa kanyang opisina. Pagdating ko doon ay inayos dito ang pagkain sa lamesa. Hi, let's eat. Yaya nito sa akin. Mabutit hindi ka na busy. By the way, bakit hindi mo ako sinabihan tungkol sa dyaryo? Sana hiningi mo muna ang opinion ko bago kayo nagbigay ng details. I can handle everything.
Alam kong busy ka sa trabaho mo kaya hindi na kita inistorbo. Dapat magpasalamat ka na lang sa akin. Fine, pero pwede bang huwag na i-broadcast yung pagpapakasal natin? Besides, hindi naman talaga yung legit. Of course, that is legal. Sabi nito. Opo ka na, tagugutom na rin ako. Akmang pasubo na ito at nagsalita ulit. Si Lolo may gusto noon. Mas maganda na ipaalam na para hindi kumalat ang mga rumors tungkol sa amin ni Evelyn. I understand. Pero pwede bang wag na akong pumunta roon sa conference? What? Hahayaan mo ako mag-isa? Ikaw ang nagpupush nito at ang ending iiwan mo ako sa ere? Hindi ko na sinugot sa Austin at umupo na sa tabi nito. Wala akong laban sa lalaking ito at kahit na anong paliwanag ko hindi ako mananalo. Pumapayag na ako. Pero sa wedding, pwede bang gawin na lang natin private? Ayoko masyado na exposure. Tugon ko. It's not up to us. Si Lolo at Lola, ang tanungin mo kung papayag sila. Pero sa tingin ko, hindi. Ngising sagot sa akin. Itinuon kong atensyon ko sa aking pagkain. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang humagikik sa tawa sa Austin. Nagtataka naman ako at iniisip kung ano ang kinatatawa nito. Ano nakakatawa? Meron ba akong dumi sa mukha? Pagtatakang tanong ko. Nothing. Hagikik na sagot nito sa akin. Ano nga? Nakakaloko yung tawa mo eh. Nainis na ako dahil puro tawa lang ang naririnig ko sa kanya. I saw how you kick Carla's ball. What? Paano mo? I have my eyes and ears. Here, my future wife. This is my company. Bastos masyado yung pinsan mo eh. Dapat lang sa kanya yun. Painis kong sabi. If ever he try na lapitan ka ulit, or whatsoever, hindi lang dapat yun ang gawin mo sa kanya. Kung gusto mo, bugbugin mo pa siya. Hindi ako magagalit. Tumawa na naman ito ng malakas. Gusto mo ikaw din bugbugin ko kapag hindi ka tumigil sa kakatawa? Pwede naman. Pero sa kama. Kinindatan ako nito bago sumubo ulit. Para pa itong nangaakit pero hindi ko na pinansin. Iniwas ko ang mukha ko na namumula sa hiya. Habang nagkukwentuhan sa sofa at nagpapalipas ng oras, nag-ring ang aking cellphone. Napangiti ako at napaayos ang aking upo. Si Miggy Buenavista, ang BFF ko na bakla. Babe, how are you? Sabi ko pagkasagot sa tawag. Hindi ko na napansin sa Austin na kasama ko dahil sa tawag na iyon. Miss na miss ko na ang baklang ito. Ilang buwan na rin kaming hindi nakikita. I'm good. Is it for real? Kakasal ka kay Austin Morales? Tanong na gulat ni Miggy. Tugon ko. Tumayo ako sa kinaupan ko para lumabas sa opisina ni Austin. Why it's so sudden? Umalis lang ako, papakasal ka na. But anyway, congratulations, gal. Pag-attend ko sa kasal mo, bibigyan kita ng malaking box na present. Basta ha, maid of honor ako. Ngising tugon nito. I'm so touched by your kindness. Kung pwede lang, bakit hindi? Ngisi kong tugon. Malapit na ako sa pintuan nang mapatingala ako sa pagpigil sa akin ni Austin. Mahigpit itong hawak ang aking braso at madilim ang tingin. May work pa ako. Sige na, bye. Call you the other time, babe. Missing you so much. Mwah. Ibinaba ko ang tawag at tinignan ko si Austin na may pagtataka. May problema? Babalik na ako sa trabaho. Magkita na lang tayo sa bahay. Sabi ko. Hindi ito natinag sa sinasabi ko at naramdaman ko na mas sumigpit ang hawak noon sa braso ko. Austin, nasasaktan ako. Bitiwan mo nga ako. Ano bang problema mo? Anong problema ko? Sino yung kausap mo? Hindi pa man tayo nakakasal, kinakaliwa mo na ako? Jaira, ikaw may gusto nito. Pinapaalala ko lang sa'yo. Nang makuha mo ang bantayan project, ako na ang nagmamay-ari sa iyo at kahit na sino lalaki, walang pwedeng kumuha sa'yo. Teka nga. Inis kong sagot. Si Miggy Buenavista yung kausap ko, kaibigan ko. Binawi ko ang braso ko sa kanya, tinimas iyon. Austin, sobra ka na. Baka pang-angkin ka sa akin, kala mo totoo naman lahat to. Pinapaalala ko din sa'yo na may deal nga tayo pero hindi mo ako pag-aari. At huwag kang mag-alala, hindi ako maghahanap na ibang lalaki habang kasal tayo. Paliwanag ko. Miggy, yung baklang anak ng mga Buenavista? Tanong nito. Medyo malumanay na ang boss nito. Kahit bakla iyon, lalaki pa rin yun. Sabi nito. Bakit puro lalaking umaaligid sa'yo? Hindi ba dapat babae mga kaibigan mo? Wala akong makasundo ng mga babaeng kaklase ko. Bukod kasi sa mga tamad mag-aral, puro lakwatsa ang gusto. At ano naman problema kung puro lalaking kaibigan ko? Kasi kinakaibigan ka nila dahil may gusto sila sa'yo. FYI, Mr. Austin Morales. Since college, mga kaibigan ko na sila.
Kaya alam ko sa sarili namin na walang talo-talo sa grupo namin. Pwede kang ma-fall sa kahit na kanino, wag lang sa kaibigan. Gets mo? Jara, napupuno na talaga ako sa'yo. Hindi mo ba titigilan yung mga boyfriends mo? Hindi. Besides, kaibigan ko na sila bago pa kita nakilala. Kaya wala akong dapat na baguhin sa sarili ko. Tinitigan ako nitong muli nang may galit sa mata. Napatras ako sa pagkakatitig nito. Aatras pa lang ako pero hinapit na nito ang bewang ko at sinila ko ng madiin na halik. Sa umpisay, naiilang pa ako. Itinutulak ko pa ito sa kanyang dibdib upang pakawalan ako pero naiiyak ako. Naiiyak ako dahil hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Naramdaman kong buhat na ako nito at napagtanto ko sa sarili ko na nakahawak na ako sa leeg nito. Pumasok ito sa isang kwarto sa kanyang opisina. Hindi man lang ako nito binigyan ng pagkakataon na huminga ng matagal at ito na naman siya. Hinahalikan na naman ako na parang wala nang bukas. Parusa ba ito? Sana kung parusa ito ayoko nang maulit dahil baka hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko na ulit-ulitin at mamatay sa sarap at sakit. That is your punishment. Kapag inulit mo pang makapag-usap ng malambing sa mga kaibigan mo, okay, tawagin silang babe, mas dodoblihin ko pa ang parusa sa'yo hanggang sa ako na lang lalaki matira sa isip mo. Ilang minuto muli ang nakalipas at narinig ko ng pagbukas at sara ng pinto. Pagdilat ko ng mata ay wala na ito. Mabilis kong isinuot ang pants ko at inayos ang sarili ko. Habang mabilis na nagsusuot ng pang-ibabang damit ay nagawa ko pang igalang aking mata sa kwarto na ito. Maliit at tama lang pahingahan ng isa o dalawang tao. Mabilis ako lumabas doon dahil malate na ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho ko nito? Nadatnan ko namang nakaupo na sa Austin sa kanyang swivel chair habang nagbabasa ng papeles. Inirapan ko ito at nalagpasan ko na din. Pagbukas ko ng pintuan, nagsalita ito. Sumabay ka sa akin umuwi mamaya. May pupuntahan tayo. Fine. Tipid ko sagot at umalis na roon ng tuluyan. Ano bang nangyayari sa akin? Pag ang lalaking ito ang kasama ko, palagi na lang may kakaiba ko nararamdaman. Hindi ko naman nararamdaman ito sa mga lalaking kaibigan ko. Dahil kaya ito sa attachment naming dalawa? Alam ko na katawan lang namin na nagiging isa pero hindi ang aming mga puso. Last lang naman ito. Alam ko na lalaki siya at pangangailangan niya iyon. May big deal ba noon? Nabubuwang na ako dahil sa pakikipag-usap sa sarili ko. Hobby ko na ata ito lately. Napatingin ako sa aking orasan. Pasado 5:00 na at hindi pa bumababa si Jara. Araw-araw ko na itong hinihintay at isinasabay umuwi. Hindi ko na ito pinag-overtime sa trabaho. Malungkot ang maghintay sa suite at hindi sigurado kung anong oras ito uuwi. Kinuha ko ang cellphone upang i-remind ito. Tatawagan ko na ito nang makita ko na nakabusangot itong palabas ng building. Hinagkan ko ito nang makalapit sa akin. Binigyan ko ito ng isang halik. Hindi ko nahahayaan pang makahatak ang babaeng ito ng kahit na sino mang lalaki. Mas maganda nang alam nila na pagmamay-ari ko na si Jara. At ang magtatangka, good luck. Miss me, baby? Bulong ko sa kanyang tenga. Napakaklingi mo. Nasa harap tayo ng building. Hindi ka ba nahihiya sa mga empleyado mo? Angal nitong sabi. Hindi. Gagawin ko to para wala nang makalapit sa yung lalaki. Umangat ang tingin nito sa akin at inarapan ako. Napangisi na lang ako dahil naiinis ito. Nauna itong sumakay sa kotse at sinundan ko ito. Wala itong imik hanggang sa makauwi na kami sa hotel. Huwag ka na magpa-deliver ng food. I will cook. Nakakaumay na yung mga binibili mong pagkain. Sabi nito. Nagkibit-balikat na lang ako. Well, masarap naman siya magluto kaya go ahead kung gusto niya. Kahit ako naman umay na sa pagkain ng hotel. Kaya lang naman ako nagpapadeliver dahil pareho na kaming pagod at ayoko na rin itong mapagod. Wearing her sexy short, sleeveless na hapit sa kanyang katawan. It's so attractive. Nakababa pa ang strap ng bra nito habang hinihiwa ang gulay. She's so sexy in every angle. Nakaramdam na naman ako ng init sa katawan. Shit, mura ko sa aking sarili. Bakit ba nagkakaganito ako sa babaeng ito? Hoy, tigil-tigil mo nga pag-imagine mo dyan, Mr. Morales. Lumabas ka nga dito sa kusina. Kanina pa ako naiilang sa'yo. Kaswal na sabi nito. Napagtanto ko na lang na nakanganga na rin pala ako nang magsalita ito. Nakakahiya. Baka sabihin nito ay patay na ako sa babaeng ito. Pero hindi ko naman may kakaila iyon. Don't wear that kind of clothes kung ayaw mong matitigan ng malaswa. Sabi ko na lang sabay alis sa kitchen.
Naramdaman ko kasi si Manoy na nagwe-wave na naman kay Jaira. Nagpalipas ako ng oras habang nanonood ng balita while browsing some files sa aking laptop. Kapag may urgent akong kailangang basahin, ganito ang aking ginagawa. Ready ka na ba for tomorrow? Tanong ko kay Jaira habang nag-aayos na ng hapagkainan. Hindi, pero dahil kailangan wala naman ako magagawa kung hindi ang pumunta sa press conference na yun. Sabi nito sabay upo sa tabi ko. Langhap na langhap ko ang sarap ng kanyang niluto. Chicken curry, one of my favorite food. You should know that dahil akong pakakasalan mo. Anyway, sandali lang iyon. Don't worry, appearance lang ang kailangan mo. Habang umuwi ay nagtanong muli ako. Kamusta ang pamilya mo? Any news? Napaangat ang tingin nito. I don't know, wala akong balita sa kanila. Ang huling pag-uusap namin ay si Tito Damian ang kumausap sa akin. Humingi ng sorry about sa ginawa ni Evelyn. Siya na raw bahala na hindi mapalapit sa Evelyn sa akin para hindi ako masaktang muli. Pero alam ko naman na labas lang sa mga ilo mga sinasabi niya. Kilala ko na siya. But I think, totoo naman ay pinapakita nila sa mami mo. I don't think so. Soon, makikilala at makikita rin ni mommy kung ano ugali ng mga Gonzales. Kaswal na sagot nito sa akin. Ano bang galit mo sa Gonzales? Nag-iba ang tingin ni Jara sa akin, trying to read his mind pero ngiti lang ibinigay sa akin. I am trying to read her mind pero ngiti lang ibinigay nito sa akin. Magaling itong magtago ng emosyon at ang isa sa problema sa kanya, hindi niya kaya mag-open up sa akin. Ngumiti ito sa akin at tumayo. Busog na ako. Maghuhugas na ako, okay? You want anything? Tanong nito. Iniba na naman ito ang usapan. Bakit ba ayaw niyang pag-usapan ng mga bagay? Sa tingin ba niya, kaya niyang sarilinin ang lahat? Ang babaeng ito'y binibigyan niya ako ng alalahanin. Sooner or later, hindi ko pa alam kung ano magagawa ko para sa kanya at kung ano pa ang kaya niyang hingin sa akin. Napakibit balikat ito at hindi na sumagot pa. I'll help you with the course. Sabi ko. Seryoso ka? Tanong nito. I mean, hindi mo na kailangan tulungan ako. Kaya ko na ito. Sabi niya. No, I insist. Seryosong tumingin ito sa akin. Fine. Sagot nito. Actually, hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Ultimo paghuhugas ay hindi ko alam pero dahil nakikita ko naman kung paanong maghuhugas si Jaira, mukhang madali naman. Maya-maya lumabas na ito ng kusina. Natanawan ko na pumasok ito sa kwarto. Maglilinis na siguro ito't matutulog. Nagsimula na ako maghugas at masasabi ko na hindi ganoong kadali ito. Dumudulas ito sa kamay ko at hindi ko mahugasan ng maayos. Shit! Napamura ako nang mabasag ko ang baso at nabasag. Dali-dali ko itong dinampot dahil baka lumabas si Jara at hindi nga ako nagkamali dahil papunta na nga ito sa gawi ko at may pag-aalala sa muka. Austin? Ano yun? Are you okay? Tanong nito at nang makalapit, hawak ko na ang bubog. What happened? Gulat muling tanong nito. Dumulas sa kamay ko. Sabi ko na sa'yo ako na eh. Sabi nito, bakit mo hinawakan yan? Masusugatan ka sa ginagawa mo. Paalala nito. Naramdaman ko nga na humapdi ang daliri ko. Oh my! Gulat na reaksyon ni Jara na titig sa daliri ko. Mabilis itong gumalaw at dala na nito ang first aid kit. Halika dito. Looking her like this, melt my heart. Ginamot niya ang hiwa sa akin daliri. Next time, don't insist kung hindi mo naman pala kayang gawin. Ngising sabi nito. Masyado kang pa-impress, ayun tuloy. Tawang sabi nito habang nakatuon sa sugat ko. Ayan, okay na. Next time, be careful, okay? Tumayo ito at itinuloy ang paghuhugas ko. Doon ka na sa sala, ako na bahala dito. Sunod ko ang utos dito at sa pagkakataong ito ay para akong bata na napagalitan ng nanay. But I like it. Ngayon ko na lang muli naramdaman na may mag-aalaga sa akin ng ganito. Dumiretso na ako sa kwarto at doon hinintay ko na ito. Tumabi ito sa akin at inayos dito ang kumot bago humiga. Okay ka na? Tanong muli nito. Yes, thank you. Tapid kong tugon. Okay, good night. Sabi nito tumalikod na sa akin. Habang nakatitig sa likod nito ay natatampa ko na yakapin ito at hindi ko pinigilan ang sarili ko na gawin iyon. Mula sa likuran ay niyakap ko ito at iginitgit sa aking katawan. Ipinatong ko sa ulo niya ang mukha ko. I kiss her hair. Good night. Tumangulang ito at hindi na sumagot.
Ilang days din ako nag-prepare para sa press conference namin ni Jara. Trusted reporters lang ang pinapupunta namin para iwas sa marami at walang kwentang tanong. Naganda din ako ng mga list na maaaring tanungin about sa amin ni Jara pero hindi niya kinuha iyon at sabi niya ay kaya niyang sumagot sa mga itatanong ng mga reporters. Ang sabi niya lang sa akin magpapakatotoo siya at hindi itatanggi ang mga bagay-bagay dahil wala naman siyang itinatago. I sigh and give up. Sa amin dalawa palagi kasi siya ang nasusunod. I inform her na sa banquet hall na kami magkita. Dahil nasa site ito at nagtatrabaho. Ilang beses ko pa itong pinaalalahanan pero parang hindi ito nakikinig. Nakakainis. Aileen, okay na ba lahat? Tanong ko sa secretary ko habang pinipirmahan ng urgent file na kailangan niya. Yes, Chairman. Ready na po ang venue. Exact 3 p.m. po. Dapat nandoon na kayo. Gaya po ng sabi ninyo, ay mga piling reporters lang po pupunta roon at briefing ko na po sila na huwag magtanong ng kung ano-ano na hindi related sa topic. Good. Ayoko ng kapalpakan mamaya. Iniabot ko dito ang papel na kailangan niya at umalis. Exact 2 p.m. tanawagan ko si Jaira. Where are you? Tanong ko. Niluluwagan ko ang tay ko. Dito pa sa site? Mga 2:30 alis na ako rito. Huwag kang mag-alala, hindi kita iinjanin. I'm just reminding you dahil napakatigas ng ulo mo, Jara. Ayoko mapahiya mamaya dahil kapag hindi naging maganda ang conference mamaya, manda ka talaga sa akin. Banta ko. Baby, calm down. Sabi nito na maliit ang boses. Okay, para matahimik ka na. Aalis na po ako dito at babalik na dyan sa opisina. Anyway, naiwan ko ata sa car mo yung damit na susuotin ko. Pakicheck mo na lang, okay? Malumanay na sabi nito. See you later, baby. She hung up first. I don't know kung bakit napangisi ako. It's just that she's so cute. Madalang na maglambing sa akin pero tama lang iyon dahil sa ibang lalaki mas clingy at sweet pa siya. Samantalang sa akin napakataray at maskulada. I am 2 minutes away from the office at mag-aalas 3 na. Bukod kasi sa matinding traffic na pinagdaanan ko, ngayon naglolo ko naman ang aking sasakyan. Natataranta pa ako dahil sa pagtawag ni Austin. Where are you, Jara? Bulyaw nito sa tawag. Natutulilig na nga ang tanga ko dahil sa lakas ng boss nito. Hindi lang basta malakas. Galit ito. Malapit ako sa office. Dito na ako sa crossing. Pwede mo ba ako sunduin? Naglolo ko si Peachy. Si Peachy ay ang pangalan ng sasakyan ko. Mahalaga ito sa akin dahil dugo at pawis ang ipinambili ko sa kotse na ito. Kahit ilang taon na ito ay hindi ko pa rin pinapalitan dahil sa pagmamahal ko dito. Wala na ako narinig na boses sa kabilang linya. Diyos mio, Marimar Peachy, bakit ngayon ko pa naglolo ko? Alam mong hindi bagay sa'yo mag-inarte, nakakainis ka. Lalaki lang ang nalolo ko pero pati ba naman ikaw? Gusto mo na ba talagang palitan kita? Kinakausap kong aking kotse. Nasa katirikan ako ng araw dahil hinihintay ko si Austin. Tumawag na rin ako ng magtotowing sa kotse ko. Nabulabog ang buong kalsada dahil sa pagbusina ng isang kotse sa likuran ng aking sasakyan. Hindi ako maaari magkamali. Si Austin iyon. Mabilis akong lumakad papasok sa kotse. Matalim ang tingin nito sa akin na halos makain ako ng buhay. Ito na naman siya. Yari na talaga ako. Sabi ko sa akin sarili at mariin na nakapikit. Where that now? What? Tanong ko. Austin dito talaga? Sa kotse? Kung hindi ka sana nagmagaling na pumasok sa trabaho at confident na makakarating sa oras sa conference, edi sana hindi mo kailangan gawin yan. Pero, one more word, Miss Mendez, and I will cancel our press conference and wedding. Galit na sabi nito. Nanahimik ako na nakaupo sa passenger seat. Okay lang namang magbihis dahil sa tinted nitong kotse ay wala namang makakakita sa akin. May harang din sa gitna ng sakyan at tanging maliit lang na butas ang nandoon kung magsasalita ka. Tumalikod ka muna. Huwag kang titingin hanggat hindi ko sinasabi. Sabi ko pa. Matalim ako nitong tiningnan. Fine. Ako na lang ang tatalikod. As if namang hindi ko pa nakikita yan. Sabi nito. Ay tumalikod na sa kanya. Sinimulan kong hubarin ang pang-ibabaw kong damit. Tumaas ang balahibo ko nang may dumampi sa likuran kong daliri. Austin, nasa kotse tayo, ano ba? Inis kong saway sa kanya habang nakatalikod. What's this? Tanong nito. Wala yan. Tugon ko sabay suot agad ng dress. Ang tinutukoy niya sa likod ko ay ang tattoo ko. Maliit na letra na nakasulat sa Latin word na ang ibig sabihin ay
Forever in love with you, Daddy. Is that a tattoo? Takang tanong nito. Oh, henna. Tattoo. Casual na sabi ko. Inayos ko ang dress kong isunuot at sinunod kong hubarin ang pants ko. Nagpalit din ako ng heels. Ramdam kong nakatitig lang ito sa akin habang inaayos ang aking sarili. Inilugay ko lang kasi ang buhok ko at nagsuot ng headband na may mga bato pero simple lang iyon. Inayos ko rin ang lipstick at blush on ko. Light makeup lang din dahil pangit sa araw pag heavy makeup. Okay na, sabi ko sabay tingin kay Austin. Anong ibig sabihin ng tato sa likod mo? Ano yan? Tanda ng pagmamahal mo sa ex-boyfriend mo? Ipabura mo yan agad-agad. Singhal nito. Nagseselos na naman ang lalaking ito. Napangisi ako at gagatungan ko pa ang pangiinis sa kanya. Yup. This is a sign of love at kahit kailangan, hindi ko ito pabubura dahil ito lang ang paraan ko para hindi siya makalimutan. Dito sa puso at isip ko. Sabi ko sa kanya. Tumalim ang tingin nito sa akin. Ganito siya kapag nagseselos. Para mawala ang bad mood niya, ay ngumisi ako. Just kidding, baby. Bulong ko sa tenga niya. This tattoo belong to my father, kaya huwag mo nang asamin na ipabubura ko ito. Magsasalita pa sana ito nang huminto na ang kotse sa tapat ng hotel kung saan gaganapin ang press conference. Let's go. Late na tayo, diba? Yaya ko kay Austin.